bad na raw si Zaldico. Pero paano? Titestigo kasi siya mga kababayan sa impeachment laban kay Ngiwi. Itong ikatlong impeachment laban kay Marcos Jr., tinanggihan. Yung una, tinanggap. Ayun nga, yung topic natin about Sandro, na sabi niya, oy, ano sabi Sandro? Kailangan kong gawin ang aking trabaho kahit impeachment pa yan ng tatay ko. Kailangan kong intindihin yan kuning-kuning. Hindi ko lang nabanggit sa vlog kanina eh. Otot! Tigilan mo kami, manak ka sa tatay mong sinungaling. Papayag ka ba, Sandro Marcos, na igisa ang tatay mo sa hot seat? Ha? Na imbestigahan and husgahan ng Senate? Hindi. Pipigilin nyo yan dyan sa lower house. Malamang hindi yan aakyat ng Senado, mga kababayan, yung impeachment ni Wee. Yung unang impeachment na tinanggap nila, yung allegedly ang nag-file ay abogado ng nanay ni Sandro. Yun ang tinanggap. There's a second impeachment complaint filed by the Kamatayan Bloc nung isang araw, di ba? And then yung third impeachment nga po ay itong kina former Governor Chavit Singson, kina Cathy Binag, kina Mike Defensor. Shout out Miss Cathy Binag. Pinagigigilan na naman siya ng mga double agents. Galit na galit at inggit na inggit kay Miss Cathy Binag ang Team Alpotera at mga double agents kasi nga kasama si Cathy Binag sa pagpa-file ng impeachment. Ba't kayo ganyan? Maisegue ko lang. Ang sama ng ugali, kaya napaghahalata natin itong mga tao ni Mangano, itong mga tik-tik, baga mga kababayan, mga hudas. Binabash nila si Cathy Binag, porke kasama si Cathy Binag sa nagulat sila. Di ba ang ganda ng tingnan? Ito pang picture para makita nyo. Kumbaga merong rose between the thorns, mga kababayan. Maybe pakita ko sa iyo yung pangbabash sa kanya, no? Bago natin pag-usapan itong paglabas ni Zaldico. Total, si Zaldico ay titestigo. I think yan din yung role ni Cathy Binag. Siya yung magte-testify na nyodik si Ngiwi. Tama? Siya yung living witness na nyodik yan. Kasi nga, yung ex-partner niya, parkada ni Ngiwi. So dito sa grupo ng mga kalalakihan na nag-file ng impeachment laban kay Ngiwi Jr., nandiyan si Miss Cathy Binag. So, bakit binabash pa rin siya ng mga Team Alpotera at double agents? Pakita ko sa inyo sandali. Iniintriga yung kanyang yung hawak niyang flash drive. Yung pinapakita ni na Cathy Binag na yon na nasa supot ay teka, paano ko ito maiso-zoom? Dali, zoom ko. Alright. This one. Yung hawak niyang, yan ka na naman, Cathy Binag, parang ganun yung mensahe niya, yan ka na naman, Cathy Binag, may pa-USB. Parang gusto nilang palabasin, mga ate at kuya, na ek at drama lang ni Cathy Binag itong mga hawak niyang USB or flash drive or parang pinaglalagyan nga ng, parang memory ba? Pinaglalagyan ng mga sensitive files, ganon, mga large files, videos, audio, documents, ganyan. So ito, nag-post si Engineer Berto, yung pinakita kong picture sa inyo kanina, and then, ini-screenshot nung maligno to Ayan USB na naman, Cathy, tigilan mo na yan. O, kita mo? Kakampi ba talaga natin to mga tat kuya? Miyembro to ng Team Alpotera yung maligno, yung kaaway ni Chupanga, yung nagbubungangaan sila. Panoorin nyo nga yung mga maiksing vlog natin, mga kababayan. Baka niyo pa napapanood. Di ba si Chupanga, binatikos niyo yung mga perma-perma. Pinagtanggol naman ng maligno na yan. Yung Kolokoy. Sabi, anong sinasabi mo na futile and noise lang kami? Ito nga yung steps namin para mapalaya si PRRD at saka mapanalo si VP Sara or mapanalo yung 2028 elections at saka para ma-impeach. So again mga tat kuya, yung maligno na yan, sinabi niya na yung kanilang signature campaign, yung Tay Kami Naman, ay para ma-impeach si Ngiwi. So, inggit lang ba kayo kay Cathy Binag na kayo ay nagbabalak palang mambudol through pirma or gusto baka gamitin niyo yung pirma niyo yan for impeachment pero si Cathy Binag hindi lang nagsasalita, ayan gawa na. Kumilos na. Sabi ko nga 'di ba sa inyo mga kababayan mga nakaraang vlog natin, live natin, ano sabi ko? Kailangan nilang agapan, kailangan nilang bilisan yung impeachment. Okay, kita nyo na overtake. Or napaghandaan ng tago agad si Cheloy Garafin. Hindi tinanggap itong pinafile ni na Cathy Binag. No? Ayan, hawak nila yung mga evidence, maleta nga, yung mga documents na yan, plus itong hawak ni Cathy Binag.
Kasama sa mga laman ng maleta ng ebidensya ang mga USB flash drive na ito. Marami silang hawak. Mga kababayan, sa isang flash drive, say for example, kung 62 gig yan, gig ba ang ano, I think no gigabytes, ilang movies yun? Kung ang movies ay 4 gig, kung malinaw yung movie, may mga movies na 1 gig, okay na eh. So, mga 10 hanggang 20 movies. Ala, kumusta ang signal natin mga ate kuya? Ba't buffering? Naghang tayo? Lah, teka nga, ba't naghang yata tayo mga ating? Buffering na naman. Dali ha. Ba't gayon? Naku. Huwag niyong sabihin wala tayong signal ngayon mga ating ha. Ba't parang naghang tayo? Ay! Dali. Okay. Dali lang po. Okay. May problema lang sa ating connection. What about now? Okay na ba? Carry na ba? Hello? Huwag kang buffering. Okay, let's go back. Where were we? Meron na ako hindi napindot. Pasensya na kayo. May hindi ako napindot para bumilis ang ating signal. Where were we? Binabati ko si Cathy Binag. Mamaya natin panoorin yung video ni Zaldico. Ayan. So, eto nga po yun. Ayan ka na naman sa USB, tigilan mo na. Anong gusto nyo palabasin? Na-ek-ek lang ito ni Cathy Binag? Mga kababayan, going back sa sinabi ko kanina, ang isang flash drive pwedeng maglaman ng mga 6 hanggang 10 movies, maybe more, maybe 20 movies in one flash drive, depende sa capacity. Isang USB, di ba? Pwede maglagay ka doon ng napakaraming movies, depende nga sa quality ng movies na dinownload mo o ilalagay, isasave mo, or sa taas din ng memory ng flash drive. Maybe we could check kung mga latest flash drive ngayon or USB, kung ilang memory ang kaya nila. 8 gig to 256. May mga may terabytes pa nga mga ate kuya. Dali ha. So pagkalaki-laki ng pwedeng ma-store or ma-save sa isang USB or isang flash drive lang mga ate kuya. Ayan flash drives or USB memory sticks commonly range from 8 gig to 256 gig. With 32, 64, 128 gig. Mura lang kasi yung 32, 64, magra-range siguro yan ng mga 1,000 pesos isang flash drive. Depende, no? Depende din sa brand. Being the most standard capacities for daily use. Smaller options, ayan, meron din ganon. Meron yung mga high capacity na 1 terabyte, 2 terabyte, laki na nun mga kuya, 4 terabyte, pagkarami-raming pelikula, pictures, at kung ano-ano pang maisisave mo doon kung terabytes na yan. Okay? So, ang daming hawak ni na Cathy Binag na flash drive. Siguro, ang nasa isip ng mga Team Alpotera or naiinggit kay Cathy Binag, being one of the whistleblowers, testigo, or isa sa mga taong nag-file ng impeachment, hindi sila naniniwala na kung anumang hawak na evidence ni Cathy Binag laban kay Marcos Jr. ay kinakailangan pa ng napakaraming flash drives. Kumbaga, maniwala dyan, kasya naman yan sa isang USB lang. Parang ganun ang gusto nilang sabihin. At ang dami yung hawak. Malay natin, hindi lang pulveron video ang laman niyan. Siyempre may mga documents, may mga pictures, or maybe multiple copies. Ang dami nga nilang hawak mga kababayan, nakasupot, right? So, apektado ngayon ang Team Alpotera at mga double agents dito sa balita. Kasi itong Engineer Berto, kasamahan nila to sa pagpopromote ng kanilang Tay Kami Naman signature campaign. So, shinare nung Maligno and nag-comment yung bida-bida. Sabi ni Jua TV, akala ko ba wala na itong page na ito? Akala ko ba nabura na yan? Ba't nakakapag-comment pa? Akala ko gumawa na ng panibago. Di naman sinabing USB niya. Ha. Ano ba yan? Hindi raw sinabi na USB naman ni Cathy Binag yun.
O, ayan. Shoutout sa may-ari ng screenshot. You know who you are. So, ngayon, bakit binabash nyo si Cathy Binag? Seryoso itong sinasampa nilang kaso? What the heck? Itong Maligno tsaka yung bida-bida, di ba mga makamangga yan, mga Iminatics yan. So, tama ba ang hinala namin, ha? Bida-bida, Epal na Jollibee, at saka Maligno, tama ba yung balita namin na kaya nyo tinatrabaho si Cathy Binag, si Harry Roque, at saka si Miss Marlica ay dahil anti-Aimee sila? Kasi yun nag-uutos sa inyo. Ayun na nga, nag-file na ng impeachment. Seryosong laban ito. Ano ang goal ni na Cathy Binag? Si Pain Singiwi sa pwesto. So bakit kalaban ang tingin nyo sa kanila? Si mga adat kuya, sa mga hindi naniniwala na may mga tik-tik at may mga fake na DDS, ayan. Anong pag-uugali meron? 'Di ba? Ba't nila inaataka si Miss Cathy Binag? Anyway, panoorin po natin itong ni-reveal ng kasama ni Miss Cathy Binag, si former Congressman Mike Defensor, na lalabas at lulutang daw po si Zaldico para mag-testify rin. So again, just like Cathy Binag na living witness, so is Zaldico, right? Saksi siya sa korupsyon. Siya ngayon nag-deliver ng mali-maleta, bilyon-bilyon. So, may weight itong, kaya hinaharang, di ba? Kaya hinaharang itong ikatlong impeachment complaint ni na Cathy Binag, ni na Atty. Topacio. Biro mo star-studded, tapos wala doon yung mga bida-bida. Inggit, insecure, magpapirma na lang kayo. At yan naman ang inyong, I don't know kung anong motibo nyo sa magpapapirma. Inggit match, ba't di kayo mag-file ng impeachment din? Di ba sabi ng Maligno na yun? Itong pagpapapirma namin, magagamit to para ma-impeach kay Iwi. Ay, akala ko ba magagamit yan para lumaya si Tatay Digong? Budol, di ba? Inggit or insecure or what? Or salot or Trojan or double agent talaga? Bakit parang kontrang-kontra kayo? Either inggit kayo or tinatrabaho nyo talaga, baka may nag-uutos sa inyo. Baka yung puno na maraming bunga ng maasim na mahabang gayon. Anyway, let's play the video mga kababayan. Handa raw tumestigo si dating Congressman Zaldico para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Naghihinala rin ang isa sa mga maghahain ng impeachment complaint na tila kumukumpas daw ang Pangulo para harangin ang reklamo. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor ang pugante at dati ring kongresistang si Zaldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Zaldico. Ang sabi ni Congressman Zaldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanumalyang budget insertions. Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sana ihain na ang impeachment complaint. Pero nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, ang naiwang Executive Director ng tanggapan, hindi raw otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharap umano ni Garafil pati ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bogie D ang mga bagong impeachment complaint. Sabi ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? Yeah. For a ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our
submission. Dahil dito, planong maghain ni Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang Yan, yung impeachment follow-up complaint impeachment. na inihain ng grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng kopya sa tanggapan. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, handa silang tanggapin ang mga reklamo oras na i-refer ito sa kanila ng plenaryo. Dilima. For as long as Pasok. the Supreme Court has no decision Ay, yet, akala ko si Dilima. we will continue Hindi pala. proceeding with the impeachment process as provided under the Constitution and under the rules. It will Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Akala ko si Dilima eh. Apakakapal talaga ng makeup mo, ma'am. Bakit? Makeup is life. Charla. Okay. But going back, mga kababayan. So, lalabas si Zaldico, lulutang lalantad. Pero through Zoom, ang tanong, tatanggapin nila. Kasi, di ba, before, merong mga gusto mag-testify. Even nung ako'y nasa Singapore, mga kababayan, nung pinatawag ang mga vloggers for a TRICOM hearing at nasa Singapore ako noon. Shoutout kina Ate Ruthie, di ba Ate Jasmine? Magpapahearing sila, may hearing for the vloggers na mga purveyors daw ng fake news. At mga bayad raw ng mga politiko or something, kung ano man yung mga accusations. Ay hindi ako nakadalo. Sabi ko, willing akong umattend through Zoom meeting. Hindi naman nila ako pinadalhan ng link para ako'y maka-attend. Ayaw nila. Gusto nila physical. Gusto nila nandun ka, mga ate at kuya. Present ka, physically present. Itong si Zaldico, for sure, kung sakasakali mang umusad ng impeachment, sana nga po matuloy, mga kababayan. Pero ba't hindi sila babalik on Monday? Di ba sabi, parang ayaw na nilang bumalik sa Lunes? Sayang naman. Kasi sabi ni Kong Pulong, itong third impeachment na final na Cathy Binag, ni na Governor Chavit, ni Harold Respicio, sino pa yung isa? Jing Paras, Attorney Topacio, Mike Defensor, mga kilala. Itong final nila, mas detalyado ito. Hindi ito pwedeng, kapag ito na-push, mai-impeach talaga si Ngiwi. Plus ganyan, magta-testify si Cathy Binag, si Zaldico. Hindi pwedeng sabihin nagsisinungaling lang, may mga hawak silang evidence. Baka nga si Zaldico nagpadala na rin ng, baka nakasave na nga sa mga USB na yon or flash drive yung, right? Yung mga pictures at kung ano pa mga proof. 'Di ba? So bakit hindi ito ipupush on Monday? Hindi na nga na-push nitong week na to eh. Dapat ituloy pa rin. Hindi pwedeng ang impeachment na matutuloy ay yung final ng unang-una, sumalisi talaga mga kababayan. Ang hinala namin dyan, merong double agent. Merong nagtiktik. Merong nagchuchu. May nag-leak ng info na ngayong month, biro mo, ang aga rin ng binalak na to ni Governor Chavit. Gulatan eh. Sabi ko sa iyo, gulatan dapat. Bigla silang nag-file ng impeachment. Kaya lang nakatunog. Wala si Cheloy. Either nagtatago yan or talagang nag-abroad nga. At bakit hindi tinatanggap ng iba doon? Hindi naman sinasabing kailangan yung Cheloy ang tumanggap or Secretary General. Ang kailangan tanggapin lang ng opisina. So kung sino yung yung kamukha ni Cheloy na abogado, yung mukhang bakla naman. Tama ba? Yung kahapon na vlog natin. Ayaw niyang tanggapin, di ba? Tapos ayaw pa niya magpakuha ng video, naka-video yung pagpunta ng lower house ng grupo ni Cathy Binag eh. So, paano natin ito maitutuloy kung hindi sila babalik on Monday? Baka, paano? Dapat mai-push ang third impeachment. Fourth, kung kinakailangan isa pa. Dapat may backup plan. Dapat na-anticipate nila na ganyan nga. Right? Dapat may iba pang grupo na manggulat din, mag-file. Kung tinanggihan yung grupo ni Cathy Binag, right? Dapat may iba pang grupo. And then sumama na lang din si Cathy Binag. Kailangan mai-push ang totoong impeachment. Hindi pwede yung impeachment na parang house show, yung final nung magpapaputol daw ng balls niya.
Nagawa daw sa bakal yung balls niya. Nakasinungalingan daw, hindi daw siya abogado ni Liza Tanas. Sinungaling din. Budol yung unang impeachment eh. Feeling ko, ano sa tingin yung mga kababayan? Meron kayang double agent sa grupo? Baka may group chat daw yan sina yung nag-file ng impeachment. May hinala ako kung sino. Miss Cathy Binag, sana napapanood nyo to. Meron kayong kasama sa group chat na nagchuchucho sa kabila, kaya napaghandaan nila. Would you agree mga kababayan na pinamumugaran ng double agents ang mga Duterte supporters? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.